Sa ngayon po, patuloy pa rin ang epekto ng dalawang weather systems sa ating bansa. Dito sa Visayas, Mindanao at malaking bahagi ng Southern Luzon, patuloy ang mga pag-ulan dulot pa rin sa Intertropical Convergence Zone or ITCZ. Ito po yung linya kung saan nagtatagpo ang hangin from the northern and southern hemispheres. At kapag nagbabanggaan po yung mga hangin, nagkakaroon ng makakapal na mga kaulapan at ang tendency, merong mga minsang malalakas na mga pag-ulan. Dito naman sa may Northern Luzon, bahagyang lumalakas na yung northeast monsoon or hanging amihan, nagdadala ng mga mahihinang pag-ulan overnight dito po sa may Cagayan Valley, Cordillera Region, and Aurora, habang isolated light rains naman dito sa Ilocos Region. Pero dito nga sa may parteng Palawan, Visayas, and Mindanao, mataas pa rin po ang threat ng mga pagbaha at landslides. May mga malalakas sa mga pag-ulan sa mga sandaling ito sa may Caraga Region, ganyan din sa may Eastern Samar, Davao Oriental, and Davao de Oro. Lagi magantabay sa ating mga advisories or heavy rainfall warnings. Samantala, magandang balita dahil base sa ating latest satellite animation, wala po tayong namamataang low pressure areas at mga kaulapan na magiging bagyo sa susunod na 6 na araw. Pataas pa rin ang tsansa ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Palawan, Visayas, and Mindanao. Dulot pa rin yan ng Intertropical Convergence Zone o yung banggaan nga ng mga hangin. Umaga pa lamang dito sa may central portion ng Palawan, mataas ang tsansa ng ulan. Sa may Visayas, pinakamataas ang tsansa ng ulan sa umaga. Sa may Eastern Visayas at maging dito rin po sa may Aklan and Capiz, minsan malalakas na ang mga pag-uulan. Makulimlim sa malaking bahagi ng Palawan and Visayas sa umaga, and then sa dakong early afternoon hanggang sa gabi, mababawasan yung mga pag-ulan doon. Kaya make sure po na magdala pa rin ng payong kung lalabas ng bahay bukas at mag-ingat na rin sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Dito naman sa bandang Mindanao, asahan as early as morning, mataas ang tsansa ng ulan sa may eastern portions. Itong Caraga and Davao region pa rin po, aasahan na yung mga light to moderate with the times heavy rains sa umaga hanggang sa gabi. Habang dito sa may western Mindanao, Zamboanga Peninsula, Bangsamoro region and Socsagen, medyo umaaraw pa naman po paminsan-minsan, no? And then sa dakong tanghali hanggang gabi, nagiging makapal na yung mga ulap at mataas ang tsansa ng mga kalat-kalat na ulan and thunderstorms, kahit mag-ingat na rin sa banta ng mga flash floods or landslides. In terms of temperature, halos magkakatulad ng temperatura sa may Palawan, Cebu, and Tacloban, hindi kainitan, from 24 to 29 degrees Celsius, habang sa may Zamboanga City and Davao City naman, between 24 to 32 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan po sa natitirang bahagi ng Palawan, Idong Mindoro Provinces, Marinduque, Romblon, dito rin sa may Bicol Region hanggang sa mga probinsya din po ng Quezon, Laguna, and Batangas, matasin po ang tsansa ng mga pagulan dahil pa rin yan sa ITCZ. May mga light to moderate with the times heavy rains simula sa umaga pa lamang hanggang sa early afternoon. So make sure din na meron baong payong or kapote kung lalabas po ng bahay. Dito naman sa may eastern side ng Luzon, Cagayan Valley, Aurora, asahan yung tumitinding epekto nga ng northeast monsoon. May mga light to moderate rains na, makulimlim ang panahon. Maging dito rin po sa may Apayao, Kalinga, Ifugao, and Mountain Province. Yung amihan naman nagdadala ng mga pulu-pulo lamang ng mga mahihinang ulan sa may Abra, Benguet, and Ilocos Region. Ang Metro Manila, rest of Calabarzon, and rest of Central Luzon, asahan naman yung partly cloudy to cloudy skies at may tsansa lamang din po ng mga saglit na ulan at mga localized thunderstorms, lalo na sa tanghali at hapon. For Metro Manila, temperature mula 24 hanggang 32 degrees Celsius, presko ang panahon sa may Baguio mula 16 to 25 degrees o ideal pa rin ang pamamasyal, habang may kalamigan naman sa may Tagaytay at Legazpi between 24 or 22 to 30 degrees Celsius. Dahil naman sa bugso ng northeast monsoon, meron pa rin tayong gale warning or delikadong alon sa may Batanes and Babueng Group of Islands. Hanggang 4.5 meters po yan hanggang mamayang gabi, equivalent sa 1.5 palabag ng gusaling taas ng mga pag-alon. Dito naman sa baybayin pa ng Ilocos Region at natitirang baybayin ng Cagayan, magiging maalon din po sa susunod na 24 oras dahil pa rin sa pag-iral ng northeast monsoon hanggang 3.5 metro. Habang natitirang baybayin ng ating bansa, banayad hanggang katamtaman ng taas ng mga pag-alon, usually 0.5 hanggang 1.5 meters. Kapag may mga thunderstorms o malalakas na hangin at ulan, posible itong umabot sa 2.5 metro for the next 2 days po yan. At para naman sa lagay pa ng ating panahon simula sa Sunday hanggang sa Tuesday, that's November 16 to November 18, asahan pa rin ang pag-iral ng Intertropical Convergence Zone sa Palawan, Visayas, and Mindanao, plus ang lumalakas na northeast monsoon sa may northern and central Luzon with the eastern sections affected naman ng shear line o yung banggaan po ng northeast monsoon at ang mainit na easterlies. So pagsapit po ng Sunday, mataas pa rin ang tsansa ng ulan sa may Palawan, southern part po ng Mindoro, gayon din ng Romblon, at Masbate and Sorsogon provinces, epekto yan ng ITCZ. Yung eastern side naman po, light to moderate rains, Cagayan Valley and Aurora,
Isolated lightning naman for the rest of northern Luzon. Pagsapit naman ng Monday and Tuesday, nagbabalik na yung shear line o yung banggaan nga ng mainit at malamig na hangin. So pinakang uulan na yung dulot ng shear line itong Cagayan, Isabela, Aurora, down to Quezon. At pagsapit ng Tuesday, posible rin maapektuhan po ang malaking bahagi ng Kabikulan. Habang natitirang bahagi ng northern and central Luzon, bahagyan lumalamig din po ang temperatura Monday and Tuesday dahil sa pag-ihip ng amihan. Sa Baguio City, posibleng umabot nga sa 16 degrees ang pinakamalamig na temperatura. Habang sa Metro Manila, mananatili pa rin pong partly cloudy to cloudy skies at may tsansa pa rin ng mga isolated lamang na ulan at mga localized thunderstorms. Sa Dakong Visayas, pagsapit po ng linggo, maulan pa rin, dulot pa rin yan ng ITCZ. So sa mga mamamasyal po doon, make sure na meron dalang pananggalang sa ulan. Consider po natin yung mga light to moderate with the times heavy rains po doon, nagkakos pa rin ito ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Habang pagsapit ng Lunes at Martes, mababawasan yung mga pag-ulan dito sa Visayas except sa may eastern portions, Eastern Samar, dito rin po sa may southern Leyte, and Leyte, asahan yung mataas na chance ng ulan, dulot ng ITCZ, kaya't mag-ingat pa rin sa mga warnings at sa mga flash floods and landslides, lagi pong magantabay. At para naman po sa Mindanao, asahan pa rin ng mataas na chance ng ulan. By Sunday and Monday sa malaking bahagi ng Mindanao, meron pa rin epekto ng ITCZ. Light to moderate with the times heavy rains po yan. Mag-ingat sa banta ng mga pagbaha at pagbuho ng lupa. Habang pagsapit ng Tuesday, mababawasan yung mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Mindanao except dito sa may Eastern Visayas or sa may eastern portion of Mindanao, Caraga Region and Davao Region, mataas pa rin po ang chance ng mga pag-ulan, lalo na sa may Davao Oriental. Mag-ingat pa rin sa mga possibilities ng landslides and flash floods dahil minsan lalakas pa rin ang mga pag-ulan. Ang ating sunset ay 5:24 p.m. mamaya at ang sunrise 5:57 ng umaga.